Okay, so ang pag-aaralan naman natin ngayon ay ang Carnot cycle. Sa first law of thermodynamics na pag-aralan natin na sinasabi doon na energy cannot be created nor destroyed, but it can be transformed from one form to another. Halimbawa, ang pagkiskis ng ating mga kamay na siyang naging dahilan ng pagtaas ng temperature nito ay isang uri ng conversion ng work into internal energy. At ang pagbaba naman ng temperature nito ay isang uri ng conversion ng internal energy to heat. Sa presentation na ito, pakita natin kung paano natin i-convert ang heat into work. Ibig sabihin, halimbawa, meron tayong energy na available, pero ang energy natin is in a form of heat. Paano natin gagamitin ito para makagawa tayo ng work? Okay, meron tayo ditong piston at meron tayong cylinder. Meron naman itong hangin. Ang temperature ng hangin natin sa loob ay initially katumbas ito ng temperature ng ating hangin sa labas or atmospheric air natin na 25 degrees Celsius. Initially, tinanggalan natin ito ng insulation dahil kapag i-compress natin ang cylinder na ito, magkakaroon ito ng bahagyang pagtaas ng temperature sa loob. At dahil bahagyang tataas ang temperature sa loob, ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng temperature difference. At dahil sa temperature difference na iyan, siya ang magiging dahilan ng paglabas ng ating heat mula sa loob ng ating cylinder. Take note, ang definition ng ating heat is a flow of energy by virtue of temperature difference. Kaya nga, nagkakaroon ng heat flow dahil bagyang tumaas ang temperature sa loob dahil sa pag-compress ng ating gas. Now, ang pag-compress natin mula sa initial na state papunta sa final na state nito ay tinatawag natin na isothermal compression dahil maintain natin ang temperature ng hangin sa loob habang ito ay ating na-compress. Pero pagdating sa estado na ito, binalik natin ang insulation at patuloy natin kinompress ang hangin sa pamagitan ng pagdagdag ng mga loads. Dito, dahil meron ng insulation, ay tumaas ng temperature hanggang naabot natin ang final na volume. At hanggang naabot natin ang final na temperature. Ito na ang pinakamataas na temperature sa ating proseso. Ngayon, nilagyan natin ito ng ating heat source. Ang heat source natin, ang temperature ay, pagpalagay natin ang temperature ng heat source natin ay 300.00001 degrees Celsius. At ang temperature naman ng hangin natin sa loob ay nasa 300 degrees Celsius. Ibig sabihin, meron tayong infinitesimal difference of temperature between the atmosphere or the source and our working fluid. So, dahil kahit maliit lang ang temperature change natin, ay posible pa rin magkakaroon ng heat flow from the source to the fluid. Bahagyan nating tinatanggal ang mga load, pero bago natin gawin na yan, ay tatanggalin muna natin ang insulation. At bahagyan nga nating tinanggal ang mga load. Nang bahagyan nating tinatanggal ang mga load, nag-expand ang ating gas, at bahagyang bumaba ang temperature. Dahil bahagyang bumaba ang temperature, ibig sabihin, nagkakaroon ng temperature difference between the heat source na 300.001 degrees Celsius at ang temperature sa loob ng ating cylinder. Ang proseso ng pagdagdag ng heat natin ay isothermal process pa rin. Dahil habang nag-i-expand ang ating cylinder or ang piston or ang gas sa loob ng cylinder, ay kusang pumapasok ang heat mula sa heat source kaya nami-maintain natin ang ating temperature. Ngayon, sinaraduhan natin or nilagyan natin ng insulation ang ating cylinder. At hindi na pwedeng lalabas o papasok ang heat sa loob sa ating fluid. At patuloy nating tinatanggal ang ating load. Habang tinatanggal natin ang ating load, ay bumababa rin ang ating pressure at ganoon din ang temperature. Kapag titingnan natin ito sa ating PV diagram, ito ang magiging process natin. Una, nandito ang state 1 natin. From state 1 up to state 2, nilagyan natin ito bahagya ng mga load.
ang temperature natin doon ay constant. Ito ang process ng isothermal process of compression. During this process, ang heat mula sa loob ng cylinder ay nire-reject natin sa surrounding. Ibig sabihin, dito nangyayari ang ating heat rejection na QL. And then, nilagyan natin ng insulation at kinompress natin ito muli. From point 2 to point 3, ito ang tinatawag natin na isentropic compression. And then, tinagal muli natin ang insulation, inilagay natin ito sa heat source, at nag-expand ang ating gas sa loob ng cylinder at constant temperature TH. During this time, ang heat mula sa heat source ay pumapasok doon sa ating fluid. Ito ang ating heat addition process. Then, tinanggal natin ang heat source at ibalilik natin ang insulation at hinayaan nating tanggalin muli ang mga loads habang bumaba ang pressure, bumababa din ang temperature. Ito ang process ng isentropic expansion. Ang kabuang mga proseso na ito mula sa state 1 hanggang sa state 4, pabalik sa state 1, ay tinatawag natin na Carnot cycle. Okay. Pwede rin natin i-representa ito sa ito na diagram. Itong puti na box nito, pwedeng mag-represent ng machine or device. Ang device natin, ginatungan natin ng energy na QH. Mula sa heat source ng temperature ay TH. Ang H, ang ibig sabihin nito ay at higher temperature side. Na ginatungan natin ito ng energy, gumawa ito ng net na work. Sa ating illustration doon sa piston, ang net na work natin ay ang net ng work during compression at ng expansion. And then, ang ibang mga energy na ito ay ating inreject sa surrounding at a temperature of TL and a magnitude of QL. So, tingnan natin dito sa itaas. Kung ang ating heat na dinagdag dito ay 100 kilojoules at ang heat na nireject natin ay 25 kilojoules, ang dinagdag 100, ang tinapon 25. Ibig sabihin, meron pang natirang 75. Ang 75 na ito ang ating net work. Ibig sabihin, pwede natin i-compute kung gaano ka-efficient ang ating cycle or ang ating device. So, ito ay 75%. Ang definition ng ating efficiency ay ano ang desired output kumpara natin sa kung ano ang nagiging input. Ang desired output natin ay ang work done. Ang input natin ay ang energy na sinupply natin sa ating device. Ang work net natin, yan yung difference ng heat input at ng QL. So kapag ibalik natin sa equation ng efficiency at i-rewrite natin ang equation, ito ang magiging final equation sa efficiency ng ating device. So E is equal to 1 minus QL over QH. Tatawagin natin itong thermal efficiency. Hindi ito specific na efficiency para sa Carnot cycle. Ito ay efficiency ng anumang heat engine. Dahil ang formula na ito ay binase natin sa work net over QH, which is the general formula for efficiency of any heat engine. Para ma-compute natin kung ano ang efficiency specific for Carnot cycle, halimbawa, pag-usapan natin kung specific talaga sa Carnot cycle ang efficiency. Of course, ibabase pa rin natin ito sa standard or sa general na formula ng efficiency natin. And then, i-compute natin kung ano ang QH at ano ang QL. Ang QH natin na pag-aralan natin sa first law na equal ito sa MRTH times ln of V3 over V4. At ang ating QL naman ay MRTL times ln of V2 over V1. So kapag islagay natin ito sa ating equation, E is equal to 1 minus QL over QH.
isa-substitute natin ang mga values na ito at papansinin na sa numerator at denominator meron tayong MR na mga constants. Pwede natin itong eliminate at pwede rin natin mapakita ng ln of V3 over V4 ay equal din ito sa ln of V2 over V3. So, i-cancel din natin yan at ito ang magiging efficiency ng ating cycle na Carnot cycle. Kuha natin ito sa original na equation or sa thermal efficiency na 1 minus QL over QH. Ibig sabihin, ang dalawang mga equation na ito or dalawang expression na ito ay parehas. Take note, ang efficiency na 1 minus TL over TH ay gagamitin lamang kapag ang cycle ay kapag ang cycle ay Carnot. Ang samantala, ang efficiency na 1 minus QL over QH ay gagamitin ito kahit sa anong uri ng cycle or kahit anong engine. Pagpapansinin natin, makikita natin dito na ang TH or ang TL over TH ay dapat equal sa QL over QH. Okay, halimbawa, Carnot cycle operates between 30 degrees Celsius and 350 degrees Celsius. Find the cycle efficiency. Pagpansinin natin, ang efficiency ng ating Carnot cycle ay dependent lamang ito sa kanyang temperature limits, ang lower temperature at ang higher temperature. Ang ating lower temperature ay 30. Huwag kalimutan na dapat natin ito i-express sa totoong temperature or in absolute temperature. Dagdagan natin ito ng 273.15. At ang higher limit ay 350 degrees Celsius plus 273.15. Substitute natin sa equation natin, makikita natin ng efficiency natin ay 51.4%. Another, a Carnot cycle has a sink temperature of 100 degree Fahrenheit and cycle efficiency of 70%. Find the temperature in Fahrenheit of the heat source. Okay, so itong efficiency ng ating cycle, ang ibinigay ay ang temperature ng sink. Ibig sabihin, ito ang lower limit ng temperature which is TL, which is 100. Dagdagan natin ng 460 para maging absolute temperature in Rankine at ang ating TH naman ay hindi natin alam. Pagpalagay natin na ang temperature reading natin in Fahrenheit is F. So, ibig sabihin, ang absolute temperature nito in Rankine is the temperature F plus 460. I-substitute natin kaagad ito sa ating equation ng efficiency kung saan ang efficiency E is 70%. Makikita natin na 0.7 is equal to 1 minus 100 plus 460 over TH na F plus 460. Ang tanging variable dito ay F, so pwede natin ito ma-solve gamit ang calculator or algebra, shift solve sa calculator. Ang F natin ay 1,400 Fahrenheit. Okay, another example. What must be the temperature in Fahrenheit at which heat is supplied to a Carnot engine if twice as much energy is delivered as work as rejected to the sink at 40 Fahrenheit? Okay, ang problem, nagme-mention ng heat at nagme-mention din nito ng temperature. Meron tayong relation relating temperature and heat sa Carnot na QL over QH is equal to TL over TH. Ang ating TL for 40 plus 460 Rankine. Ang TH natin is pagpalagay natin na ang temperature natin at the heat source temperature is F in Fahrenheit.
So, the temperature in Rankine is F plus 460. Ang QH natin, twice daw ito ng QL. So, QH is equal to QL. Substitute natin ito sa ating equation. So, QL over QH, which is 2QL, equals 40 plus 460 over F plus 460. Eliminate natin ang QL at isolve natin ang F. Ang value ng F natin ay 1040 Fahrenheit. Ang original na Carnot cycle, kumuha ito ng heat from temperature TH. Iginatong natin ito sa ating heat engine at nagproduce ito ng work net. Ang ibang mga energy na hindi natin nagamit, itinapon natin sa ating heat sink at a temperature of TL with a magnitude of QL. Pero kapag ni-reverse natin ang direction ng ating process, ang ating cycle ay tatawagin na nating reverse Carnot. Ang reverse Carnot, unang-una, i-reverse natin ang direction ng work net. Pag ni-reverse natin ang direction ng work net, aakyat ang ating QL mula sa TL. At mula dito, aakyat naman ang ating heat QH papunta sa temperature TL. Okay, meron tayo ditong concrete example para sa reverse Carnot. I-consider natin na meron tayong container na naglaman ng tubig. Ang temperature 25 degrees Celsius, katumbas ito sa temperature ng atmosphere. Ang container natin ay hindi insulated. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ng temperature difference sa loob ng container and sa atmosphere, ibig sabihin magkakaroon ng heat flow. Inattach natin ito sa piston and cylinder device at nilagyan din natin ng isa pang container sa itaas ng ating cylinder. Ngayon, kapag ibaba natin ang pressure nito, ibig sabihin, kapag hilain natin ang piston ng ating cylinder, ay bababa ang temperature and bababa ang pressure ng ating tubig. Kapag masyadong mababa ang pressure, halimbawa, inabot natin ang 3.17 kilopascal na pressure, kung saan kapag titingnan natin sa steam table, ang 3.17 kilopascal na pressure ay ang saturation temperature or saturation pressure ng 25. Ibig sabihin, kapag naabot natin yan na pressure, ang state ng water natin ay insaturated. Ibig sabihin, kapag saturated ang state ng tubig natin, kapag ibaba natin ang pressure sa 3.17, gawin natin itong 3.16. Ibig sabihin, ang magiging temperature ng tubig ay bababa din sa corresponding saturation temperature ng 3.16. Dahil ang magiging temperature ng tubig ay magiging mas bahagyang mas mababa kaysa 25. Sabihin natin, magiging 24.5 ng temperature ng tubig. Ibig sabihin, nagkakaroon ng temperature difference between the temperature of the water and that atmospheric temperature. Yan ang maging dahilan ng heat flow. Ang heat flow natin dito ay ang QL. So, bumaba ang pressure, nag-evaporate ang tubig. Pero hindi makapag-evaporate ang tubig kung hindi ito makapaghigop ng heat of latent heat of vaporization. So, requirement ang QL para makapag-vaporize ang tubig. Sapagkat ang QL ang siyang tinatawag natin na latent heat of vaporization. So, after na hinila natin ang piston, bumaba ang pressure, nag-vaporize ang tubig, at naghigop ito at nagkuha ito ng heat na QL mula sa surrounding. Okay. Ngayon, i-compress naman natin itong ating cylinder. Kapag i-compress natin itong cylinder, sasarado ang unang chamber.
at bubukas naman ang pangitaas na chamber. Okay? Nang ikinompress natin ito, ang QL ay matatapon sa itaas ng chamber. Pero maliban sa QL, dahil kinompress natin ang gas, ibig sabihin naglagay din tayo ng work sa cylinder. Pagpansinin natin, merong work na pumasok sa loob ng ating chamber or cylinder. Dahil initially merong energy na QL sa loob ng cylinder, nang atin ito ikinompress, pumasok ang W, ibig sabihin merong dalawang energy na pumasok sa cylinder katumbas ng W at ng QL. At sabay natin itong itinapon doon sa itaas na chamber. So pagpansinin natin at ikumpara natin ito sa ating reverse Carnot, una, ang heat, ibig sabihin, una, in-applyan natin ng work net. Hinila natin ang piston, that is the work. Pumasok ang QL pa itaas ng ating chamber or ng device. And then, ikinompress natin ang gas. Pumasok ang work, ibig sabihin, ang work na pag-expand at ang work na pag-compress, yun yung work net. At pumasok naman sa itaas na chamber ang QL at ang work. Okay. Ang QL at ang work natin, yun na yung QH. Okay, pagtitingnan natin, gaano nga ba ka-efficient ang ating device na ito? Para masagot natin ang katanungan kung gaano ka-efficient ang ating device, magdedepende ito kung saan tayo nag-consider. Ibig sabihin, ano ang purpose ng device? Ang purpose ba ng device is refrigeration? Ibig sabihin, ang pagpapababa ng temperature. Kapag ang purpose ng device is refrigeration, ibig sabihin, ito na chamber ang ating pinag-uusapan. Gaano nga ba ka-efficient ito? Kapag i-compute natin yan, ano ang output ng device na ito? Ang output ng device na yan ay ang refrigerating effect. Ibig sabihin, gaano kadami ang heat na kanyang hinigo. Ano naman ang input? Ang input natin ay ang work net. So ito ang magiging efficiency ng ating device kapag ang purpose ng device is refrigeration. Tawagin natin itong efficiency ng refrigeration. Pero kapag ang purpose ng device natin ay hindi refrigeration or hindi air conditioning, kundi heating. Meron kasing ibang mga lugar na malamig, kagaya ng mga lugar na merong winter season, na ang temperature ng paligid is freezing temperature, masyadong malamig. Kaya sa loob ng kanilang kwarto ay hindi nila kailangan ng air conditioning or hindi nila kailangan ng refrigeration, kundi ang kailangan nila is heating. So ang heating natin, ang purpose ng device natin, kapag ang purpose nito ay heating, ibig sabihin, katumbas ito, dito sa Pilipinas, katumbas ito ng aircon na binaliktad. No? Halimbawa, kapag ang iyong kwarto ay merong air conditioning unit, kapag ibaliktad mo yan, ang condenser mo nasa loob na ng room, at yung sa kabila naman, nasa labas, ibig sabihin, ang lamig na sa labas, at ang mainit naman na side na sa loob, ibig sabihin, tataas ang temperature ng iyong room. Dito, hindi yan applicable sapagkat mainit na nga ang ating paligid. So, in other country, kung saan merong winter season, yan ang setup ng kanilang air conditioning. So, ang kinukuha nila sa kanilang refrigerator, hindi actually refrigerator ang tawag diyan. Ang kinukuha nila dyan sa kanilang device na yan ay ang heat mula sa condenser. So, ibig sabihin, ang ating desired output is not QL, but QH. Ibig sabihin, ang heat na tinatapon doon sa condenser na siya mag-produce ng heating sa kwarto. Ang input natin dito is work net, kapares ang kanilang input energy. At tatawagin natin itong efficiency of the heat pump. Kasi parang katumbas ito ng bomba or pump na kinukuha natin ang heat mula sa lower temperature.
Kaya ang tawag natin sa device na yan, heat pump. Pansinin natin na ang QH, yan yung work net at ang QL na natapon doon sa itaas na chamber. Pero kapag i-compute natin ang mga value na ito ng efficiency ng refrigeration at efficiency ng H pump, may mga pagkakataon ang value nito ay lumalampas ng 100%. Kaya, hindi natin ito tatawaging efficiency sapagkat makakonfuse tayo sa ibang mga term ng efficiency dahil alam natin na kapag sabihin natin efficiency, hindi dapat ito lalampas ng 100%. So instead of calling them efficiency, kagaya ng efficiency ng heat pump, tatawagan na lamang natin ito ng coefficient of performance of the heat pump. At ganun din para sa ating refrigeration. Tatawagin natin itong coefficient of performance of the refrigeration. Kapag i-compare natin ang COP ng refrigeration at ang COP ng H pump, ito ang kanilang relation. Coefficient of performance for heat pump is equal to the coefficient of performance for refrigeration plus 1. Okay, consider tayo ng example. The food compartment of a refrigerator is maintained at 4 degrees Celsius by removing heat from it at a rate of 360 kJ per minute. If the required power input to the refrigerator is 2 kilowatts, determine A. The coefficient of performance of the refrigerator, and B. The rate of heat rejection to the room that houses the refrigerator. Okay, ito ang formula natin ng coefficient of performance. Anong klaseng coefficient of performance ang kukunin natin? Of the refrigerator. Ibig sabihin, ang numerator is the QL, hindi QH. Ang work net natin is 2 kilowatts. At ang ating QL na naman is 30 kilojoules per minute. Ang 30 kilojoules per minute, i-convert natin ang minute into 60 seconds. So, ibig sabihin 360 kilojoule per 30 seconds is equal to 6 kilowatts. So, substituting everything to the equation, so we'll have QL is 6, work net is 2, ang result is 6 divided by 2 is 3. Okay, next. For B, the rate of heat rejection to the room. Ang heat of rejection to the room, yung heat na sa loob ng cylinder natin, nilagyan natin ng work net, pumasok doon sa itaas ng chamber. Ito yung QH equals work net plus QL. Meron naman tayong QL at meron din tayong work net. So, ibig sabihin, ang QH natin ay 6 ang QL, 2 ang work net. Ibig sabihin, ang lahat ng energy na pumasok sa chamber is QH, is 8 kilowatts. Napansin ni Sir Ricardo ng temperature limits or ang ratio ng temperature limits at ng ratio ng heat flow ay magkaparehas. Pwede natin itong i-write as QL over TL equals QH over TH. Or pwede natin ito i-express as 0 as QL over TL minus QH over TH is equal to 0. Ang final na equation na ito ay kapansin-pansin para kay Carnot. Nakita niya na sa cyclic process or sa complete cycle ng isang proseso, ang value ng QL over TL at QH over TH ay palaging 0. Nahilintulad natin ito sa ibang mga property din ng mga substance na kapag ito ay nagkumpleto ng isang cycle, ang property nito ay bumabalik sa original. Ibig sabihin, ang property nito or ang change ng property nito ay always 0. Halimbawa na lamang, i-consider natin ang potential energy at point 1. Umakyat sa point 2, umakyat sa point 3, bumaba sa point 4, bumaba sa point 1. At ang change ng potential energy dito ay 0.
dahil ang initial potential energy at ang final potential energy ay magkaparehas. Ganoon din halimbawa, i-compute natin ang change ng internal energy sa complete na cycle. Ito ay 0 din. So, ano kayang uri ng property meron ang ating QL over TL minus QH over TH at bakit ito nagiging 0? Ibig sabihin, ang expression na ito equal to 0. Ibig sabihin, it must be a change of some unknown property. At tinawag ito na property na entropy. Ang entropy, i-define natin as Q over T. Para makompute natin ang change ng entropy ng isang proseso, dapat alam natin ang dalawang bagay. Una, dapat alam natin kung ano ang amount ng heat flow. Pangalawa, dapat alam natin kung sa anong temperature nangyari ang proseso. Halimbawa, meron tayo ditong tubig na 2 kilograms. Ang temperature nito is 100 at ang pressure is atmospheric. Meron tayong piston na nakalagay sa itaas upang ma-maintain natin ang pressure at 101 kilopascals. Ang state ng ating tubig ay saturated. At alam din natin na ang latent heat of vaporization ng tubig ay 2,257 kJ per kilogram. Dapat ang constant na ito ay memoryado natin sapagkat ito ay basic property ng water. Ang ibig sabihin ng latent heat of vaporization ay para mag-vaporize ang 1 kilogram ng tubig, kailangan natin ito gatungan ng 2,257 kilojoules. Pwede din natin matitingnan o makikita ang latent heat of vaporization at any temperature sa steam table. Ito ang HFG. Titingnan lamang natin at what temperature saturated or at what saturated temperature or pressure ang value ng HFG. Meron din tayong 1 kilogram ng metal na ang temperature nito ay mas mataas kumpara sa temperature ng ating tubig, 110 degrees Celsius. At ipagpalagay natin na ang specific heat nito ay 225.7 kJ per kilogram Kelvin. Ito ay sinadya natin na pinarihas or halos pinarihas sa latent heat of vaporization ng tubig upang maging simple ang ating computation. Ngayon, inilagay natin ang bola na ito sa tubig. At dahil mas mataas ang temperature ng bola kaysa tubig, nagkakaroon ng heat flow mula sa bola papunta sa tubig. At dahil ang tubig ay nasa saturated state, hindi natataas ang temperature nito, kundi ang init mula sa bola ay gagamitin lamang nito upang mag-vaporize. Hanggang na-vaporize natin ang amount ng tubig. Okay, pagtitingnan natin ang total heat na nirelease ng bola mula sa 110 degrees Celsius pababa sa 100 degrees Celsius. Hindi na pwedeng mas bumaba pa ang temperature ng bola sa 100 degrees Celsius sapagkat ito na ang temperature minimum ng kanyang paligid, ang temperature ng saturated water. So kapag i-compute natin, ang kanyang heat na ni-release is equal to mc times delta T. Ang mass ng bola is 1. Ang specific heat is 225.7 at ang change ng temperature mula sa 110 pababa sa 100 is 10. So, ang heat na ni-release ng bola, 2257 kilojoules. Ang heat na ito ay equivalent sa latent heat of vaporization ng water. Ibig sabihin, ang amount ng heat na ni-release ng bola ay sapat upang i-vaporize ang 1 kilo ng tubig. Okay. Ang tanong ngayon, ano ang increase ng entropy ng tubig? Okay, ito ang formula natin sa entropy. Unang-una, dapat alam natin kung ano ang amount ng heat na nag-flow. Pangalawa, sa anong temperature nangyari ito. Okay. Unang-una, alam natin na ang tubig ay nag-absorb ng heat na inirelease ng bola which is positive 2,257. Positive, ibig sabihin ang heat pumasok sa tubig. Sa anong temperature nangyari ang proseso?
Dahil ang tubig ay saturated, hindi tumaas, hindi bumaba ang temperature, ngunit na-maintain ito at 100 degrees Celsius. Bakit hindi tumaas ang temperature ng tubig? Nag-absorb naman ito ng heat mula sa bola. Ang heat na inabsorb ng tubig mula sa bola ay hindi ginamit nito upang tumaas ang temperature, kundi ginamit nito upang makapag-vaporize. Dahil kapag mag-vaporize ang tubig, kailangan nito ng energy upang maka-escape sa surface ng water. Ito yung latent heat of vaporization. Sa anong temperature nangyari ang proseso? At saturated temperature na 100 degrees Celsius. I-convert natin yan sa Kelvin bago natin i-substitute sa ating formula. So, makompute natin ang change ng entropy to be equal to 6.05 kilojoule per Kelvin. Yan ang change ng entropy ng ating water. Okay. Halimbawa, i-consider naman natin ang ating bola. I-compute natin kung ano ang change ng kanyang entropy. Ang tanong natin una, ano ang heat flow? Meron tayong heat flow na 2,257 kilojoules. Yan yung energy na lumabas sa bola. Ang tanong pangalawa, ano ang temperature? Okay, hindi natin pwedeng sabihin na ang temperature ay 100. Ang 100 ay ang temperature ng nakapaligid na tubig. Samantala ang temperature ng bola ay dahang-dahang bumababa mula sa 110 hanggang ito ay nagiging 100. Ibig sabihin, ang formula ng delta S equal delta Q over T ay hindi natin pwede gamitin para sa bola. So instead, gagamitan natin ng differential value ng entropy. So instead of delta S, gagamitan natin ng ds. At instead of delta Q, ay gagamitan natin ng dq. Ibig sabihin, maliit na heat flow. Dahil kapag maliit lang ang heat flow, ibig sabihin, define natin kung ano sa ano na temperature nag-occur ito sa bola. So para makompute natin ang total na entropy, isa-sum up natin or in calculus term, i-integrate natin. Ito na ang magiging total change in entropy. Integrate dq over T from initial temperature to final temperature. Okay, pero ano ang ating dq? Alam natin na ang Q ng bola is mc delta T. Meaning ang dq ng bola is mc delta T. mc dt. Okay, divided by T. Ang m is a constant. Ang c is also a constant. Ang matira sa loob ng integrand ay dt over t. Kapag integrate natin ang dt over t, ang resulta nito ay ln of t2 over t1. So ito ang magiging final result ng ating change of entropy of a substance or of a solid substance. Okay. Sa illustration natin, ang M or ang temperature 1 ng bola ay 110. Ang final temperature nito ay yung nag-equilibrium na ito sa water, 100. Ang mass natin, 1 kg. Ang specific heat ay 2 to 5.7. So kapag i-substitute natin ito sa ating formula, ito ang magiging entropy natin. Pansinin ang entropy, it is negative. Negative ang entropy kapag during the process bumababa ang temperature ng isang substance. Kapag tumataas ang temperature ng isang substance during the process, ang entropy nito ay positive. Okay. So, kapag titingnan natin, kung meron bang pagbabago sa paligid in terms of entropy, meron bang pagbabago sa entropy ng ating paligid? Ang paligid natin ay ang atmosphere. Pag titingnan natin, para malaman natin kung ano ang change ng entropy ng ating surrounding, dapat alam natin kung may heat flow ba papunta sa surrounding. Pangalawa, sa anong temperature ito nangyayari. Pag titingnan natin, sapagkat ang ating system ay insulated, walang heat flow na lumabas mula sa ating cylinder palabas sa atmosphere.
Kaya ang change of entropy ng ating surrounding ay 0 dahil ang delta Q is 0. Okay, kapag i-consider naman natin na ang bola at ang cylinder at ang laman nitong tubig ay isang system lamang at tanungin natin kung ano ang change ng entropy ng system as a whole. Ito ang maging formula natin. Ang change ng entropy natin as a system as a whole is the change in entropy of the water plus the change in entropy of the ball. And kapag i-compute natin yan, ang value natin na mako-compute is a positive number. Okay. Ang tanong naman natin sa sunod is, what is the entropy change of the system and the surrounding as a whole? Ibig sabihin, ano ang change ng entropy ng universe? Okay? Kapag i-compute natin yan, ang change ng entropy ng surrounding ay 0. Ang change ng entropy ng system natin ay positive value. At ma-compute natin na ang change of entropy ng ating surrounding is a positive value. Okay. I-consider natin ang ating final state. Meron tayo ditong isang setup which is equivalent to the final state ng una nating setup. Ito ay cylinder na mayroong 1 kilo ng tubig at saturated state. Meron ding 1 kilo ng vapor which is saturated vapor state. At nandyan din ang 1 kilo ng bola. Ang temperature nito ay equilibrium sa temperature ng ating mixture, 100 degrees Celsius. Kapag i-reverse natin ang proseso, ibig sabihin, nako-condense ang vapor at habang nako-condense ang vapor, ang heat nito ay na-absorb ng bola. Habang nagko-condense ang vapor, ang heat nito ay napupunta sa bola at tumaas ang temperature ng bola hanggang ito ay nagiging 110 degrees Celsius. Okay. Pagkatapos ng proseso, na-condense ang 1 kg at ang total mass ng water sa loob is a liquid, saturated liquid with a total mass of 2 kg. Kapag i-compute natin kung ano ang kanyang entropy, ano ang entropy or ang change ng entropy ng water? Kapag i-compute natin ito, ang value na ma-compute natin is negative. Dahil ang heat ay nawawala sa tubig, hindi pupunta sa tubig. It is condensation, meaning nawawala ang tubig dito nawawala ang heat kapag nako-condense. Ang entropy natin dito, kaparehas din na compute natin sa entropy, except na ang sign nito ay negative dahil opposite na ang direction ng heat. At kapag i-compute naman natin ang entropy change ng ating bola, ay kaparehas din ito sa previously na compute natin, ngunit ang value nito ay positive dahil pataas ang temperature nito. At kung i-compute natin kung ano ang net change ng entropy ng system at ng surrounding, ang ibig kong sabihin, ang entropy ng universe, ang value na ito ay negative. Dahil negative ang value na ito, ang change ng entropy ng universe according to second law ay hindi pwedeng bumaba sa 0. Ibig sabihin, ang proseso na ito ay hindi mangyayari sa actual or ang proseso na ito is an impossible process. Sapagkat hindi naman talaga pwedeng mangyayari na mag-condense ang tubig at itataas ang temperature ng bola. So tandaan, ang second law ng thermodynamics na patungkol sa entropy ng universe. Ang entropy ng universe ay pwedeng tumaas ng tumaas, pero hindi ito pwedeng bumaba sa isang proseso. Halimbawa, a piston-cylinder device contains a liquid-vapor mixture of water at 300 Kelvin. Okay, ang state ng water natin ay saturated, liquid in vapor. During a constant pressure process
750 kilojoule of heat is transferred to the water. So dahil constant pressure process ito, posibleng ang tubig na ito ay nasa loob ng cylinder na may piston sa taas. As a result, part of the liquid in the cylinder vaporizes. Determine the entropy change of the water during this process. Okay? Para makompute natin, unang-una, tanungin natin, meron bang heat flow? Yes, meron. 750 kilojoule of heat. Pangalawa, alam ba natin kung sa anong temperature ito nangyayari? At constant ba ang temperature? Kapag constant ang temperature, direct ang ating formula, delta Q over T. Kapag hindi constant ang temperature, gamitin ang integral form na formula. Okay, tingnan natin kung ano nga ba ang temperature. 300. Habang atin ito iniinit, magvaporize ang ibang water. At dahil saturated ang state nito at hindi natin inubos na evaporize lahat, ibig sabihin ang temperature nito ay nami-maintain sa 300 Kelvin. So, constant ang temperature natin at 300 Kelvin. Meron tayong Q, positive 750 dahil dinagdag natin ito sa water. Meron din tayong temperature na 300 Kelvin. So, directly substituting to the equation, ito ang ating entropy. Ayon sa second law ng thermodynamics, kapag merong mga pangyayari or proseso na pwedeng ikababa ng entropy ng universe, ang proseso na ito ay hindi pwedeng mangyayari. Halimbawa, umiinom ka ng soft drink, malamig, nilagay mo ito sa mesa at nakalimutan mo ang soft drink. Pagbalik mo ng after 1 hour, nakita mo ang soft drink na kumukulo. Ito ay hindi posibleng mangyayari. Hindi lamang dahil sa base sa experience natin, hindi ito nangyayari. Kundi dahil kapag i-compute natin ang change ng entropy ng soft drink at idagdag natin dyan ang change ng entropy ng surrounding, ang magiging entropy change nito ay negative. So dahil bumaba ang entropy nito or it tends to decrease the entropy of the universe, then that process will never happen. Halimbawa, umiinom ka ng kape, mainit, inilagay mo sa mesa, nakalimutan mo. Pagbalik mo ng 1 oras, nakita mo na ang kape ay lumamig. Ang proseso na yan, alam natin ay nangyayari. Sapagkat kapag i-compute natin ang entropy ng kape at ang entropy ng surrounding nito at i-add natin itong dalawa na mga change in entropy, makikita natin na ang entropy change ng surrounding and ng kape ay positive. Kaya ito ay nangyayari. So, according to the second law, kahit anumang mga pangyayari o proseso na makapagpababa ng entropy ng universe, ito ay hindi mangyayari. Merong mga statements or equivalent statements ang second law. Una nito ang tinatawag natin na Clausius statement. Ito ang kanyang statement. No process which sole effect is the flow of heat from low temperature to high temperature. Isang halimbawa niyan ay yung soft drink natin na pagkalipas ng 1 araw, 1 oras ay kumukulo na ito. Ibig sabihin, nag-flow ang heat mula sa surrounding papasok sa ating soft drink. It's impossible according to Clausius. Paano naman ang refrigerator? Di ba ang refrigerator, kumuha tayo ng heat mula sa lower temperature at itinapon natin ito sa higher temperature. Yes, totoo nga na ang heat flow sa refrigerator ay mula sa lower temperature papunta sa higher temperature. Pero ang refrigerator ay merong work net, meron po itong compressor. Ayon sa Clausius statement is the sole effect. Ibig sabihin,
walang work done. Dapat flow lang ng heat ang na-involve. So kapag ang compressor or kapag ang isang refrigerator ay walang compressor, sabi ng clause statement, hindi ito gagana. So hindi pwedeng na ang heat mula sa lower temperature aakyat sa higher temperature na wala man lang compressor. Okay, ang pangalawang statement ay ang Kelvin-Planck statement. Ayon dito, it is impossible for any device that operates on a cycle to receive heat from a single reservoir and produce a net amount of work. Ano bang ibig sabihin niyan? Halimbawa, meron tayong Carnot cycle or anumang device. Kumuha ito ng energy at higher temperature TH. Gumawa ito ng work net at ang iba nito ay natapon. Sabi sa Kelvin-Planck statement, sabi dito, talagang palaging merong matatapon na energy. Kapag walang energy na matapon, ang device na yan ay impossible. Hindi tayo pwede magkaroon ng ganyang device. Ibig sabihin, ang efficiency ng device ay palaging lesser than 1. Hindi pwede itong magiging 1. Halimbawa, meron tayong piston, and then merong cylinder, at saka meron tayong bola na gusto natin iangat paitaas. Merong temperature or merong hangin sa loob na ang temperature ay 25. So, para maiangat natin ang bola paitaas, iinitin natin ang hangin sa loob para tataas ang temperature. So, siguro, nilagyan natin ng heat at tumaas ang kanyang temperature. Dahil tumaas ang temperature, siyempre, tataas din ang pressure. Dahil tumaas ang pressure, so itutulak nito ang piston paitaas. So, tinulak na natin ang piston paitaas at naangat nga natin ang weight. Pero kapag i-measure natin ang temperature kanina at sa ngayon, magkaiba na ito. Ang pressure kanina, konti lang, pero ang pressure ngayon, mataas na. So, dahil ang pressure ngayon ay 100, kanina ay 25, ibig sabihin, meron tayong natirang energy mula sa 100 kJ na ating iginatong. Palagay natin meron pa na tayong natira na 60 kJ. Hindi pa ito kompleto na cycle dahil ang sabi ng Kelvin-Planck statement dapat a device that operates on a cycle. So this is simply half of the cycle. Para makumpleto ang cycle na ito, dapat ibaba natin ang piston doon sa kanyang original na state. Paano mangyari? Mataas ang pressure sa loob. Hindi pwedeng bababa ang pressure. Hindi pwedeng bababa ang piston na mataas ang pressure ng hangin sa loob. So, ang gagawin natin, ibaba natin ang pressure ng hangin sa loob. Paano bababa ang pressure ng hangin sa loob? Lalamigin natin ang hangin. Kasi kapag lalamig ang hangin, bababa ang temperature, bababa din ang pressure. Pero ano bang ibig sabihin kapag binaba natin ang temperature? Ibig sabihin, i-reject natin yung heat na nasa loob para bumaba ang temperature. Titingnan natin. Bumaba nga ang piston sa initial nga state, pero meron talaga tayong natapon na 60 kJ. Ibig sabihin, sa bawat cycle or sa anumang device na gumagana sa isang cycle, palaging merong natatapon na energy. Yan ang ibig sabihin ng Kelvin and Planck statement. At ang isang statement, of course, according to Carnot. Carnot cycle is the most efficient cycle. Its efficiency is always 1 minus T L over TH, regardless of the working substance used. So according to Carnot, kahit anumang klaseng substance ang ginamit mo as a working fluid, whether it is water, air, or anuman, ang efficiency nito ay palaging 1 minus TL over TH. At sabi ni Carnot, ang kanyang device is the most efficient, wala nang mas efficient pa sa 1 minus TL over TH. Okay, halimbawa meron tayong Carnot cycle dito
na kumukuha ng energy na 100 mula sa temperature TH at nag-perform ito ng work na 30 pero itinapon ang ibang energy na 70 sa temperature na TL. Okay, sabi mo meron ka ring engine at sabi mo mas efficient pa ito sa Carnot cycle. Okay, pakita natin ang iyong engine. Ito ang iyong engine. Sabi mo, the same amount ang supply, 100, pero ang output is 60. Mas mataas kaysa output ng Carnot cycle na 30. At sabi mo, ang na-reject na heat, of course, is 40. Okay, pagpalagay nga natin na totoo ang iyong sinabi. Pupunta ako dito sa Carnot cycle ko at dudublihin ko ang aking heat supply. So, instead of 100 na heat supply, dudublihin ko yan sa 200, magiging 200. Ibig sabihin, ang work output ko sa Carnot cycle, madoble din, 30 times 2. Pero, ang heat output ko ay madodoble rin. In short, ang aking heat supply, 200, ang work output ko is 60, at ang rejected heat is 140. Okay. Dahil reversible ang Carnot cycle or ang cycle na ito, pwede kong baliktarin ang direksyon ng aking work. So, instead na palabas, ito ay papasok. So, ibig sabihin, ito na ay refrigerator. So, kanina, heat engine. Pero kapag binaliktad natin ang direction, ito ay Carnot refrigerator. Okay. Gumawa ako ng Carnot refrigerator na ang supply na energy sa compressor 60, 60. Ang heat na inabsorb nito 140 at ang itinapon doon sa itaas ay 200. Sabi ko, dahil ang iyong engine naman ay may output na 60, pwede ko sigurong gamitin yan para magiging source ng aking power sa aking kompresor. Siguro, pumayag ka naman para mapatunayan natin kung totoo nga ang iyong sinasabi na mas efficient pa ang iyong engine kaysa engine ko kanina. Okay. So, ang 60 mo na output, ginamit ko as an input to my compressor. Okay? At siguro, para maging simple, tatakpan natin yan at tatawagin na natin itong hybrid engine. So, meron akong hybrid engine which is a combination of your engine and my refrigerator. Pero pag titingnan natin, ang iyong engine kumukuha ng 100 na energy. Ang aking engine tumatapon ng 200. Dito naman sa ilalim, ang tinatapon ng iyong engine 40. Which is, ang kinukuha naman ng aking engine is 140. Meaning, kapag pagsamahin natin yan, merong net na energy na umaangat mula sa lower temperature. Dito naman sa taas, kapag titingnan natin, ang net nito is 100 na napapunta sa itaas. Okay, pag titingnan natin ito na ilustrasyon, katumbas ito ng Clausius statement. Sabi ni Clausius, imposible yan. Hindi pwedeng aangat ang heat mula sa baba pitaas na walang ibang mang nangyari. Okay. The sole effect of this process is the raising of the energy from lower temperature to the higher temperature. So, ibig sabihin, hindi totoo ang iyong claim na mas efficient ang iyong engine kaysa engine ng Carnot. That is, according to the Carnot statement. So, ang tatlong mga statement nito ng Clausius, Kelvin and Planck, and Carnot ay magkatumbas or equivalent statements. There are 1.36 kg of gas for which R is 377 joule per kilogram Kelvin and K is 1.25 and that undergo a non-flow constant volume process from 551.6 kilopascals and 60 degrees Celsius to 1655 kilopascals. During the process, the gas is internally stirred
and there are also added 105.5 kilojoules of heat. Determine the change of entropy in kilojoule per Kelvin. Okay, so ang proseso natin is a constant volume process. Merong tangke, naglaman ito ng gas. Ininit ito. At maliban dyan ay ina-steer natin ang fluid sa loob. So, ano kayang klaseng formula ang gamitin natin? Okay, kapag balikan natin ang original formula ng entropy natin is delta S is equal to delta Q over T. Meron namang ibinigay na Q which is 105.5 kilojoules. Pero ang temperature natin dito ay hindi fixed, no? Kasi kapag constant ang volume, kapag ininit natin ito, tataas rin ang temperature. So, ang gagamitin natin na formula is ang mCv ln of T2 over T3. Ito ang formula para sa entropy change ng constant volume process. Kung saan, ang mass natin ay 1.36 kilograms, ang temperature 1 natin ay 60 degrees Celsius, at ang temperature T2 natin ay unknown, hahanapin natin. Pero dahil alam natin ang proseso, this is a constant volume process, so i-calculate natin ang temperature T2 gamit ang PVT relation ng constant volume process. Ito ang relation ng pressure and temperature for constant volume. Kapag nakalimutan mo ang formula, tandaan mo lang na or balikan mo ang PVT is equal to PVT at eliminate mo ang V, ito na ang magiging matira. So, PV over T equals PV over T. Eliminate ang V. So, ang matira is P over T equals P over T. Okay, alam natin ang pressure 1, 551.6 kilopascals. Ang pressure 2 is 1,655 kilopascals. At ang temperature 1 natin ay 60 nasa itaas. So, kapag i-substitute natin ito dito sa ating PVT relation, makampute natin ang T2, 999 Kelvin. Okay, so para naman sa specific heat at constant volume, recall na meron tayong formula na Cp minus Cv is equal to R. At ang K, which is called the specific heat ratio, ay equal sa Cp over Cv. Ang value ng K ay palaging mas mataas kaysa 1. Kaya ang numerator nito dapat mas mataas kaysa denominator. Dahil ang Cp ay palaging mas mataas kaysa Cv, so dapat ang Cp ang nasa numerator. So gamit ang dalawang equation na ito, makompute natin kung ano ang Cv in terms of R and in K. So sa sunod na mga pagkakataon, hindi mo na kailangan itong i-compute pa mula sa dalawang equation nito. Tandaan mo na lang para makapag-save ka ng time. Dito, ang ating R, 377, at ang ating K ay 1.25. So, substitute natin yan sa equation, makompute natin ang ating CV, 377 divide 1.25 minus 1, and that is equal to 1,508 joule per kilogram Kelvin. Or in terms of kilojoule, we have 1.508. Okay, so kompleto na. Substituting everything to the equation, we have mass 1.36 times CV 1.508 times ln of T2 over T1. Ang entropy change natin ay 2.25 kilojoule per Kelvin.